Malakyas. Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos, ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko, at ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipapahayag ang kanyang tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makakaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote, tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon, at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Juda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ang salita ng Diyos. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos, ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang haring ito ay sino ba? Siya ang poon, dakilang talaga, saan mang labanan, tagumpay ay Kanya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos, ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang hari, sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Yamang ang mga anak na tinuturing ng Diyos ay tao. Naging tao rin si Jesus tulad nila, may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya ay naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat, naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao. Sapagkat siya may tinukso at nagbara, kaya ngayoy matutulungan niya ang mga tinutukso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon, at naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin. Ayon sa iyong pangako, yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong tagapagligtas, na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Namangha ang ama't ina ng sanggol sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria,
tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel, isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamaki ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw. Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalay Ana, anak ni Fanuel, na mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na, 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo, at ngayon 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazaret, Galilea. Ang batay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita para sa araw na ito, 2 ng Pebrero, ang kapistahan ng paghahandog sa ating Panginoong Hesus sa templo. Ito po yung ika-4 na misteryo ng tuwa, the 4th joyful mystery, sa English, the presentation of our Lord in the temple. Napakaganda po ng larawang yun sapagkat nakikita natin ang Sagrada Pamilya, ang banal na pamilya, si Jesus, si Maria at si Jose na nasa templo. Doon pa lamang po nakikita na natin na ang banal na pamilya ay talaga pong likas na relihiyoso. Sila po talaga ay sumusunod sa mga alituntunin, yung pong mga requirements ng kanilang relihiyon. Sila po ay mga Hudyo during that time, pero alam po natin na sila talaga ay makadiyos. Sana po magandang modelo para sa ating mga pamilya na kapag tayo po ay nagsisimba, isama po natin ang mga bata, ipakilala na po natin at ilapit na po natin sila sa Panginoon habang sila ay maliliit pa dahil sa kanilang paglaki ay dadalhin nila at babaunin ang masiglang pananampalataya ng kanilang mga magulang. So, the Holy Family in the temple. At napakaganda rin po ng kanilang gesture during that time na ang lahat ng unang mga anak, anything that is first actually ay iniaalay sa Panginoon. May kasabihan nga po na the secret of a happy life is to offer to the Lord the first things that we do in the morning. No? Kaya nga sa paggising pa lamang ay ang ating panalangin, ang ating pag-iersisyo, ang mga magagandang panimula ng ating araw, ialay na po natin yan sa Panginoon. Ganon din po ang mga first in our priorities, ibig sabihin po yung mahahalaga sa ating buhay, at ang first in our hearts, yung mga mahahalaga naman sa ating puso. Nawa mga kapatid, sa pagdiriwang na ito ng kapistahan ng pag-aalay ng Panginoon sa templo, ay matuto rin po tayong balikan ang napakagandang tradisyon ng mga Katoliko, ng mga Kristiyano, na ang lahat ng mga unang ay anything na bago sa ating buhay ay iniaalay natin sa Panginoon. Mga kapatid, sa araw pong ito ay narinig din po natin sa Ebanghelyo ang dalawang matanda, no? Si Simon at si Ana. Ito rin pong dalawang ito ay makadiyos, kaya lagi pong nasa simbahan. Kaya nga po kapag nababasa kong ebanghelyo na ito, naaalala ko ang marahil marami sa inyo na masasabing mga taong simbahan. Ano po, araw-araw nagsisimba at kapag may mga aktibidades sa parokya ay naroon din po sila. Na bagamat matatanda na, masasabi nating mga retired na, ngunit ang kanilang mga panahon ay lagi nilang iniaalay sa Panginoon. Kaya't lagi silang nagbabantay doon sa templo, itong si Simon at si Ana. At biniyayaan sila na kanilang nakita ng kanilang sariling mata ang ating Panginoong Hesus. Bagamat sanggol pa, ngunit sa inspirasyon ng Holy Spirit, nakita nila ang katugunan sa pangako ng Diyos na pagliligtas, no? Yung kanilang
pinakahihintay-hintay hanggang abutin sila ng katandaan, finally, dumating din po. No? Kaya nga po, para sa mga senior citizen po dyan, na ating mananampalataya, wag po tayong magsasabi na tapos na ang ating mga programa ng buhay. Naku mga kapatid, sa Biblia, marami po ang kahit matatanda na ay nakikita pa rin ang mga magagandang biyaya na ipinagkakalob sa kanila ng Panginoon. Kaya positive lang po tayo sa ating buhay. Sa araw pong ito ay pangdaigdigang panalangin din po at paggunita sa lahat po ng mga tinatawag nating consecrated life. Ano po itong mga consecrated life? Ay naku, sila po yung mga relihiyoso, no? Ito po yung mga pari, mga misyonero, mga sisters at mga brothers na nakikita natin sa ating mga simbahan na inialay ang kanilang buhay para sa ebanghelyo, para sa misyon, para sa simbahan, para sa Panginoon. Kaya meron po silang mga pangako, yung kanila pong mga vows, no? Kaya sila ay consecrated sa gawain ng Diyos. At yung kanilang vows ay kasama na din po doon ang mamuhay ng simple, poverty, at mamuhay ng para sa Panginoon lamang, hindi mag-aasawa, chastity, at buhay na pagtugon. No? Ibig sabihin, obedience. Kaya mga kapatid, sa inyo pong mga parokya, kung nasaan man po kayo, kung may kakilala kayong mga relihiyoso, yung mga namumuhay po sa consecrated life, nako, ay magpasalamat po kayo sa kanila. I-text ninyo, tawagan ninyo, pasalamatan at batiin ng Happy Consecrated Day Life. At nawa, ganun din po na ay pagdasal sila sa kanilang mga sakripisyo at pag-aalay ng sarili. Sapagkat nga po, itong ating pagdiriwang ng presentasyon ng ating Panginoon sa templo ay tinatawag din po sa atin na Candelaria, no? Yung traditionally ng Candelaria, kaya't nagpapabasbas po ng mga kandila sa mga parokya. Ito po ay tanda lamang na ang liwanag ng kandila na ating nakikita sa simbahan ay sagisag ng liwanag ni Kristo. At kagaya po ng isang kandila na habang ito'y nagbibigay ng liwanag, ay unti-unti namang nauupos ang kanilang yung wax, at ganun din po sa pag-aalay ng sarili sa Panginoon, na sa ating paggawa ng mga gawain ng Diyos ay unti-unti rin naman nating iniaalay ang ating sarili. Muli mga kapatid, ay maligayang kapistahan po sa inyo ng Candelaria, ang kapistahan ng pag-aalay ng Panginoon sa templo. Amen.